Yan. So I think mag-start na rin po. Tinanong mo tawag. Hindi alam. Sorry. Baka sa'yo. Sorry po. Sa kanya pa din. Din pala. Tinitingnan ko yung... May pangako kaya. Okay. Kinakabahan ako dito makakukuryente na po. Ay, hindi po tayo kukuryentein, sir. Sino elektrika ka pala yan? Bira lang, bira lang. Ayan. Sige. Mamaya kaya hindi ka na. So, start up po tayo, no? Mga sir, yan, nakawala po siguro yung camera. Make sure po na kita ko dyan, ha? Yan. Pogi. Ayun pala. Ayan. So, kita po ba natin yung number na malabas? Ay, ma'am, okay na po. Ayan, nandito na lang po kayo. Para makita, mas makita niyo po. Hindi na po ata makikita. Makita niyo. Kasi ma'am, hindi nakikita. Hindi po kayo. Sumo na lang si ma'am. Kinalap. Hindi, okay na po. Dito na lang po kayo. Hindi po kayo mahiya. Para makita yung ano. Kita siya. Bumali pa, oh. Sigurado. O, i-atras ka na lang, ha? Wala electric pan dyan. Ayan. Okay, sige. So, start na po tayo, no? Okay lang po yan. Sige, pang-start na po tayo, no? So, pakilala lang po ako. Ako nga po pala si Ash. So, ako nga pala ang isa sa mga company trainer ni Project Alpha, no? So, marami rin kami company trainer, pero ako po yung isa sa mga nalagay dito since nag-graduate po tayo ng electronic services. By the way, hindi naman po masyadong importante dito. Ang pinaka-ipapakilala ko lang po sa inyo is yung produkto namin. Ayan, si Nicola. So, siguro nabanggit na po sa inyo mga nag-invite sa inyo na ito po ay nakakapag-save ng kuryente. So, bukod po sa nakakapag-save siya ng kuryente, ang maganda sa kanya is nakakapag-protector din po siya ng mga device. So, once na dinadirect po natin siya dito, meron po kasi siyang time delay. Di ba? Sinaksak ko siya dito. Ayan. Makikita niyo yan, yung kulay red na yan. So, pag naging kulay green siya, doon lang po magpa-function yung mga appliances. Katulad na lang po nito, no? So, bago natin gawin yan, i-testing muna natin to. So, gumagana siya. Okay? So, imagine, kunwari, ito pong electric fan na to ay refrigerator. Okay, ngayon, maganda kasing gamitin si Nicola sa mga appliances when it comes lalo na sa mga lugar na madalas ang brownout. Kasi may mga tinatawag po tayong power surge. Ang power surge po, yun po yung biglaang pasok ng kuryente sa mga appliances na nagkakaroon din ng dahilan para bumaba po ang lifespan niya. So, pagka nasisira, di ba yung mga aircon, TV, di ba minsan kapag biglang nagkumidlat or biglang kung ano man yung mga reaction. Di ba? So, yun nga po siya nabibigla. Kasi yung mga pyesa niya sa loob is medyo sensitive yun eh. Parang tayong tao na lang. Tayong tao, hindi pwedeng basta-basta may magalaw sa loob ng mga katawan natin kasi sensitive din tayo. Baka may magalaw dyan na pwedeng ikamatay natin. Same din si appliances na pwedeng may magalaw dyan na ikamatay din niya. Okay? So ngayon, ang ginagawa niya, pinoprotektahan niya. Ngayon, para ma-example natin yung pinoprotektahan, isasaksak ko ito si Nicola. Tapos, isasaksak ko dito si electric fan. So makikita nyo, hindi siya nagpa-function. So yan po yung example, halimbawa, nagka-brownout. Nagkaroon ng power surge. Ang gagawin ni Nicola is poprotektahan muna niya. Siya muna yung mag-a-absorb ng power surge. Then pag naging okay na yung flow ng kuryente, pag nag-green na po yan within 2 minutes, saka po gagana si electric fan. So nasundan na po natin, no? And by the way, gusto ko lang po palang i-discuss sa inyo, meron kasi tayo mga kuryente na hindi naman dapat ating binabayaran. Ang tawag po doon is dirty electricity. Yun po yung mga kuryente na hindi naman po masyadong kailangan at one of the cost din na nakakasira din yun ng appliances kapag hindi po okay. No? So, ang ginagawa din ni Nicola, i-filter niya yun, itatapon niya yun. At nire-regulate niya yung mga kuryente na hindi naman kailangan. So, para mas maintindihan natin, sample po, bumibili tayo ng mga taba, diba? Or baboy, or something na lang ng medyo maingay, magpasensya niya na. Meron po halimbawa, sige, okay lang yan, galakasan ko ng boses ko. Halimbawa, meron pong, lumaks talaga. Halimbawa, meron pong bumibili tayo ng mga isda. Di ba pag bumili tayo ng isda, halimbawa yung isda, kinilo. After ikilo, babayaran mo yung presyo. Oo, as is. Opo, 200, sample ang 1 kilo. Ngayon, pagkatapos tanggalin, lilinisin, natanggalin yung hasang, bituka, pero sinama sa kilo, hindi mo naman napakinabangan.
Same with, halimbawa, buto-buto. Hindi mo naman kinakain pati buto eh. Tatapon mo yung buto, pero ang bigat ng kilo. Ang makakain mo lang dun yung laman. Same halimbawa dun sa mga talaba. Kinikilo dyan yung mga shell. Hindi mo naman kakainin yun. Yung shell. Kakainin mo lang yung laman. Yung shell lang sabi. Ang tigas nun. So, yun nga, no? Parang sa kuryente ganun din. May mga binabayaran tayo na di dapat natin binabayaran. Ipapakita ko sa inyo. So ngayon, katulad nito, example muna natin sa electric fan. Yan, sir, hindi po ba manhid si sir? Hindi po kayo manhid? Hindi. Ayun, mahal na mahal siya ng asawa niya. Sige nga po. So, testing natin yung electric fan. Yan. So, pinapatong po sa inyo, sir. Ano po name niyo, sir? Dior. Sir Dior. Si Sir Dior. Ayan, tatapat ko po sa inyo, no? Pakiramdaman niyo po yung Dior, electric eh. fan. If humihina po ba siya, okay lang po? So, pero, syempre, before yan, okay lang ba makuha kong bumili dyan? O wala na, nasa kong bumili. Ayan, ipapaintindi ko lang po, sige po, pwede po bumili yan. Ipapaintindi ko lang po kung ano po yung lumalabas dito. Okay, so by the way, yung color yellow na yan, yan po yung tinatawag na watts. Yan po yung kilowatt per hour, yan yung sinisingil ni electric company kung ano po yung tumatotal dito once na nagkukonsume tayo ng kung ano man sa appliances natin. Ngayon, ito naman po, yung color light blue, or sabihin natin green and blue, is yan naman po yung volts. Ibig sabihin, yan yung voltage sa lugar. Kasi di ba sa ibang lugar, may tinatawag na low voltage area, may tinatawag dito, kung init, nagulat ako. Meron din namang high voltage area. Hindi ano talaga tayo dun naging clown tuloy tayo, boss. So ngayon, ito is sakto naman. Kasi 226, tama? 226. Kasi sa ibang lugar, may 200, may 190, may 180. Ang tawag doon, low voltage area. Ngayon, pag low voltage area, delicates din po yun sa mga appliances natin. Bakit ko nasabi? Sample, ito na lang. Di ba? O, sabi natin sa tao ulit. Sa tao, di pwedeng low blood, di ba? Sa tao, di rin pwedeng high blood. So, ganun din dito. Kailangan mas okay na nasa average siya. That's why may mga iba gumagamit ng transformer para yung function ng mismong appliances is makuha pa rin niya. Kasi pag low voltage area, AVR. humihina yung AVR. yung mga AVR, tama po Yes. kayo dyan. Automatic voltage regulator. Yun. So, yun po yung nag-a-adjust. Ngayon, ito yan. Ang gagawin na natin, gagamitan natin siya ng Nikola. Pero before yan, ano ba yung wattage na nakalagay dyan? Ano ba yung 52 na yan? Para malaman natin magastos siya. Or magastos ba ang 52 na watts? So, paano ko malalaman? Tanggalin muna natin itong electric fan. Bubuksan ko itong ilaw. So, nga pala, ang ilaw na gamit ko ngayon ay LED. Ang typical na, yung ibang ilaw is mga hindi LED, pero magastos yun. 10 watts per ilaw yun. Pero ito matipid. So, kumakain siya ng almost 6 6 watts. watts. O, sabihin na lang natin 7 watts yan. Gawin na natin i-round off na natin siya ng 7 watts. So, papatay ko na, no? Okay. Ilang pirasong ilaw ba ang nakabukas kapag kinomparison ko to? So, ngayon, saksak ulit natin siya. So, 7, 14, 21, 28, 35, 44, 49. So, ngayon, para ako nagbukas 7 ng times 7. O, sabi na natin, magwawalong pirasong LED lights sa isang piraso pala neto. Take imagine, 8 ilaw nakabukas. Magastos. Magastos, diba? Kung daming ilaw, magastos yan. Diba? So, yun po yung katumbas niya. Okay. Ang gagawin naman natin ngayon, try natin gamitan muna ng ibang power saver. May dala nga pala akong power saver na iba. Para at least malaman mo kung sino yung pinaka-quality. So, meron tayong pangalan is plug and save. Ito, di walang yung pangalan. Pero, electricity saving box ang tawag. Nabibili po ito sa mga... Ay, meron kayo, ma'am. Dito nyo malalaman ngayon kung effective siya. No? So, dito, ang tawag dito is... nabibili pala siya, sorry, ng 500 to 1,000 sa Ace. O, pwede sa Shopee, pwede sa Lazada. Lazada. Okay, ngayon, ang kailangan kong gawin, isasaksak ko lang siya dun sa katabi. By the way, may coil ako dito. Ayan, nakikita niyo yung coil na yan. Siya po yung nakakapag-trace kung ano po yung mga effective na power saver. Okay, so ngayon, isasaksak ko siya dapat, pag sinaksak ko to dito, mababawasan po yung wattage niya. So try natin, tingnan niyo kung mabuti, 51 point something, kung sinaksak ko. Magandang pa. Okay, so, pansin niyo ulit, no? Tanggalin ko ulit. Mas tumaas pa ng... Okay, saksak ulit. Magandang pa.
So actually, tumataas pa siya ng Tumataas. konti lang naman. Mga 0.3, 0.5, mga ganong wattage, no? Ngayon, na-curious ako dito. Kasi syempre, kailangan ko malaman yung laman nito. So ako, anak po ako ng isang electronics, no? Tatay ko po is 30 years na pong electrician electronics. Inaayos na lahat ng klase ng appliances. Lahat, as in lahat. So ito, kasi bumili kami ng pyesa nito. Ito, makikita ko sa electric fan. Ang worth nito 30 pesos lang. Capacitor. Capacitor, tama si sir. Ito naman, LED light. So sabi ko, medyo lugi ka kung bibili mo ito ng 500. Lalo na kung 1,000. Yeah. Oh. Di ba? So kasi itong plastic na to, hindi naman mag-work na ng something. Oh. So ngayon, nakita natin to, no? Try naman natin si plug and save. Ito, nabibili to ng worth 3,500 pesos. Sa Lazada yun. Hindi na to sa Lazada. Nabibili na to sa mga company talaga. Ang sa Sa mga company na talaga. And they claim, sabi dito, nakakapag-save ka daw ng 20% to 45%. So try natin isaksak kung makakabawas nga siya ng 45%. Bumawas. So from 51, hindi ilan. 44. Ang galing ko ulit ha. 7 points. 7 points lang. So nabawasan siya ng 7 watts. Yes, effective. No? Yun nga lang, dahil plastic ito, pagka nag-overheat, Delikado. pangalawa, hindi niya na-hit yung sinasabi nilang 20% o 45. Diba? So actually 10% pa nga lang yun eh, yung 7. So ngayon, ganito yan. What if naman, Yan na. i-try natin si Nicola. So si Nicola, sabi ko nga, katabi lang siya. Okay? So kayo na po magsabi kung sino po yung pinaka-effective. So try natin isaksak muna dito sa katabi. Okay? So ilan na lang? From 51 naging 28. Pero sir, Dior, kumusta naman yung hangin? Ha? Actually, mas naramdaman ko dyan, mas lumakas siya ng minimal lang. Lumakas siya kaysa kanina. Di ba? Tanggalin ko ulit. Tapos, 50. kabit ko ulit. Alam mo kung ba sir, nakakaramdam ka ng minimal na lakas o parang bumuelo yung hangin niya? Because may sinusuportahan tayong ampere. Ang ampere is yan po yung sumusuport para gumanda po ang performance ng bawat appliances. So, ibig sabihin, pag di siya maayos ang function niya, bibigyan din siya ng lakas ni Nicola. Ito lang. So, hindi naman po humina yung hangin, pero bumaba yung binabayaran mo sa kuryente. Naging 28 watts na lang. Yun yung sinasabi kong dirty electricity. Yun yung electricity na hindi naman natin kailangan. Na binabayaran din natin. Eh, watig dalawang Nicola. Kasi ayaw mo mong bayad ng kuryente dahil matipid ka. So ngayon, try natin watig dalawa. Okay? So ilan na lang? 9. Kanina, kapag-usap-usapan natin, ang isang pirasong ilaw is 7 watts. So, kanina, 7 ilaw ang katumbas ng isang pirasong electric fan. Ngayon, para ka na nagbukas ng ilaw, itong ang katumbas ng isang electric fan. Take imagine, di ba? So, yun po ang effect ni Nicola. So, nire-regulate na, tinatapon niya yung extra kuryente, then, bibigyan pa niya ng magandang performance. Kung bakit yung hangin, hindi pa rin humihina. Tama, sir? Kahit 9 watts na lang, same pa din, tama? Okay. So, ngayon, what if naman, gawin ko naman dito sa kettle. So, kahit ano yan, plancha, microwave, electric fan, TV, kung ano man, pwede siya sa lahat, no? So, ngayon, ang gagawin natin, try natin isaksak to. Okay? So, ngayon, maraming nagsasabi na ito daw ay magastos. So, paano natin siya malalaman ngayon na magastos? Dito natin gagawin sa example. So, buksan natin tong kettle. Okay, ilan po dyan? Yung narinig nyo? 171. Ano? Ang lakas pa nun. 1,716. Okay, so ibig sabihin, 1 kilowatt na agad. 1 Or mag- 2 kilowatt na yan. na agad. So, ngayon, ganito yan. Yung kettle pala, kanina ilan to? 51. Okay, multiply ko ha. 10 niyan, 500 pa lang. Gawin ko 20. 1,000 pa lang. Gawin ko 30, 1,500. Dagdagan ko pa ng 4. So, ibig sabihin, ang katumbas niya, 34 pieces ng electric fan na naka-number 3 lahat. Kasi naka-number 3 yan, no? Ang isang piraso nito,
Ganun po siya katindi. Imagine, no, 34 pieces ng electric fan nakatapat sa'yo. Sa sobrang lakas ng hangin nun, yung ilong mo, pumabingi na, napunta na sa pisngi mo, di ba? So ito pa, ilang katumbas naman nito ng ref? Ang ref mas matangkad dyan, pero ang ref katumbas niya mga 5 pirasong ref. Sa aircon naman, 3 pirasong aircon ang katumbas ng 1 piraso. Ang liit-liit lang yan, pero lang yan, pero sobrang gastos niya. Ilang rice cooker naman ang katumbas niyan? Depende sa laki ng rice cooker. Yung pinakamalaking rice cooker, 3 pirasong rice cooker ang 1 piraso nito. Ito pa rin ang pinakamalakas. Ayun. 1.6 no? Sabi niyo, parang kayo ko na gumawa niya na. Parang mag-iit na lang ako sa ano, kalan. So ngayon ganito yan, no? What if ang gagawin natin, tanggalin ko to. So may power pala si Nicola pa. May papakita pa ako sa inyo. So dito, itong saksakan na to, ito yung power delay, di ba? Siya yung nakakapag-protect. Ito naman is nakakapag-resist ng napakalaking kuryente. Ibig sabihin, yung sobrang laking kuryente is i-resist niya ng sobra. Pero take note ang sinasaksak dito ay mga puro motors na appliances lang. Ano po yung mga motors? Fan. Ano pa? Water pump. Water pump. Water pump. Ano pa? Ano pa? Yung welding machine. Yung welding, umiinit na yun. Yung mga demotors pa is aircon, refrigerator, blender, Grinder. vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Nagmamap ako eh. So vacuum cleaner, mga ganun, no? So ito, yung mga demotors. Ito naman yung mga umiinit. Ano yung mga umiinit? Yan. Plancha, rice cooker, Yan, kettle. kettle. Okay? Pero yung umiinit na asawa, hindi pwede dito, ha? O kaya umiinit na ulo. Biro lang. So ngayon, ang gagawin natin, saksak natin dito sa electric kettle. Tapos, isaksak natin siya dito. And try natin buksan. Kanina, 1,700. Pero pag binuksan natin, ilang watts na lang? 146. 146 146. na lang. So kanina, ang katumbas niya, 34 pieces na electric fan. Pero ngayon, 3 pieces na lang. Eh what if ayaw mo na magbayad sa kuryente? Dagdagan mo na ulit. So ilan? 3.3. Okay, hindi na siya, ano na siya, 32. So mas 32. malakas pa si electric fan compared sa electric kettle natin. Ngayon, Pinapalakpaan yun. ayan o. So, ang maganda sa kanya, hindi naman po siya bawal. So, pwede pa nang Okay, hindi naman po siya against sa mga electric company. Ang bawal ng electric company is yung mag-jumper ka. Yun yung number 1. Pangalawa, ano pang bawal kay electric company? Yung puntador mismo ang gagalawin mo. Yes, iba na Ito yun. kasi is appliances na to na nasa loob na ng bahay. It's a third party. Loob na siya ng bahay. So, wala siyang cost na ikabawal ni electric company. And they advise naman mismo na magtipid ka ng kuryente at gumamit ka ng mga device. So ngayon, sila mismo nagbibenta sila ng mga power factor corrector, pero pang mga industrial na yun. Na example, may hotel ka, gusto mo, ang binabayaran mo, maintain lang ng 100,000. So meron silang ginagamit na power factor, pero sobrang mahal at napakalaking makina nun. Okay, so sa atin naman, ito, for affordable price to. Uminit na yung tubig. So kung medyo nagdududa ka na hindi umi-effect si Nicola, pwede mong isaw-saw yung kamay mo dyan. So pwede ka na rin magkape, no? Yeah. Sige sir, pwede po i-touch lang. Hawakan mo lang. Ako hawak din ako. Eh na, umuusok na nga eh. Uusap na, sir. Baka peke eh, baka props ko lang. Baka dry ice yun. Oo, baka dry ice. So try na sir, hawakan lang. Hindi, hawakan mo lang. So, ibig sabihin, Ganyan-ganyan mo lang. gamit ko, pwede mong dagyan yan. Mm. Parang yung pwede. So ito na po yung kanina pinag-uusapan natin. Yung nag-green na siya. So pag nag-green na siya, okay na, ibig sabihin okay na yung flow ng kuryente sa bahay. Pag sinaksakan natin siya, gagana na. So maiiwasan mo ang pagsira ng mga appliances mo. So ngayon, ito Ilang kasi yan. minuto yung bago mag 2 minutes, mga ganon. So gusto ko lang din iparealize sa inyo na imbis na yung lahat ng pera nyo ay binabayad mo sa kuryente, why not yung matitipid mo, gamitin mo na lang sa mga bagay na mas importante pa. Yes. Why not itong grocery mo na lang? Pampuhunan mo sa mga bagay, pambili mo ng gadget or something. Na kaya sabihin na, si electric company, mayaman na yun. Hindi mo na kailangan payamanin pa yan. No? So mas maganda yung nasa-save natin, mas magamit pa natin sa mas importanteng bagay pa. Eto, bibilhin mo to, yes, may price, oo, may pera. Pero sabi ko nga, hindi mo lang naman to binili, basta lang eh.
Kasi makakatulong sa iyo to. And ang long span nito is 10 years to 15 years po ang tinatagal ng produkto. Sa 15 years na yun, tumagal. Ang laki na rin na pwede matipid mo na pwede ka na makapag-save ng maraming pera. So sabi ko nga, kung bibilin ko to, sobrang sulit. Compared kapag straight ako magbabayad kay bill. Kasi hindi naman ako makakatakas din eh. Kahit nga wala nang laman tong bulsa, kailangan pa rin magbayad sa kanya. Tama? So ito, kapag nakabenta ka din sa mga kakilala mo, nakatulong ka na, kumita ka. Yes. So napakaganda, win-win situation. Ang market mo, 100%. Ba't ko sinabing 100%? Lahat ng tao gumagamit ng kuryente. Sabi naman natin nakapagbenta ka na ng iba, luta, nakapagbenta ka na ng ibang tinda. Eh hindi naman lahat ng mga tao gumagamit nun eh. Tama? Kumbaga, si sir, bibenta ako ng luta to, kailangan ko pang bula-bulahin mo. Para lang mabentahan ko yan. Yan, Mississippi. Di ba? So dito, pag sinabi ko pang patipid ng kuryente, mismo siya, alam niya sa sarili niya, kailangan ko yan. Hindi ko na kailangan pa sabihin na, bilhin mo na please, hindi ko na siya gagawin. Di ba? May mabenta ko wala, basta ang pakay natin is makatulong tayo sa kapwa natin na makatipid sa kuryente. So actually, tapos na po ang ating